Hallelujah! Praise the Lord! Ang mensahe po ng Panginoon ay makikita po natin in the book of Matthew. Yan po, ang ating PowerPoint. Yan. The call to discipleship. Naniniwala ba kayo na kayo ay tinatawag ng Panginoon for discipleship? Amen. 10 lang. 10 lang ang gusto magpa-disciple sa Panginoon. The call to discipleship. Amen. Di ba kayo masaya? Amen. Di ba kayo masaya na tinatawag kayo ng ating Diyos na buhay ng ating Panginoon para maging mga alagad niya? Amen. Okay. Amen sabi ni palala dito? Si Mia. Praise God. Sige Mia, mag-amen ka lang na mag-amen. Ikaw ay taga-amen ko ha. Okay. The passage, pagka tingnan po natin ang book of Matthew. Yan. Yan po ang sinasabi. Yan po yung pinaka-passage po natin. In the book of Matthew chapter 4 verse 18 to 22. Okay, ang sabi po dyan, as he was walking along the sea, yung he dyan ay walang iba kundi si Jesus. As he was walking along the Sea of Galilee, he saw two brothers, Simon, who is called Peter, and his brother Andrew. They were casting a net into the sea, for they were fishermen. Sabi ni Jesus in verse 19, "Follow me," he told them, "and I will make you fish for people." O sa ibang translation, "I will make you fishers of men." Okay, tingnan natin sa verse 20. Sabi doon, immediately they left their nets and followed him. Pansinin niyo po, immediately. Pansinin niyo po yung word na immediately. Okay? Bibigyan natin ng pansin niya. Verse 21, going on from there, he saw two other brothers. Sabi dito, James, the son of Zebedee, and his brother John. They were in a boat with Zebedee, their father, preparing their nets. And he called them, verse 22, immediately they left the boat and their father and followed him. Nakita natin. So yun po yung passage natin about the call for discipleship. Napansin nyo po yung, sila po yung naghahanap buhay because they are fishers and they are fishermen. Okay. Si Jesus ay naglalakad, nakita po itong si Simon, na kung tawagin din ay si Pedro o kaya si Peter. And his brother Andrew, silang dalawa. They were casting a net into the sea. Ito po ay literal na nadaanan sila ni Jesus. So, nakita po natin, sila yung prime prospect ni Jesus during that time para maging disciple. Ang sabi ni Jesus, ito po yung plano ni Jesus, para nakita po natin si Jesus talaga ay nagpaplano. Plano niya to eh. Kalooban niya ito eh. Ito yung, even in our days, sa totoo lang, kung si Jesus ay bababa mula sa langit at magpupunta sa mga lugar dito sa Dasmariñas, tatawag siya ng mga tao. Okay. Tatawag talaga siya. Now, nasa atin kung magre-respond tayo kay Jesus. Nasa atin. Pero tingnan mo natin si Peter at saka si Simon, si Peter at saka si Andrew, sabi doon, they were casting a net, busy sila, na tinatapon nila ang kanilang mga fish net. Sabi ni Jesus, follow me. He told them, and will make you fishers of people, sabi ni Jesus. Ngayon kayo'y nangingisda, pero pag sumunod kayo sa akin, sabi ni Jesus, I will make you fishers of people. Mamamalakaya ng tao, sabi ng Bible, sa Tagalog. At sabi sa verse 20, nakita po natin, wala po silang pakundangan, wala po silang dahilan, hindi sila ng dahilan, Lord, wala pa kaming kakainin. Lord, wala pa kaming ibebenta. Ito yung hanap buhay namin. Lord, wala ho silang naging dahilan. Ang kanilang ginawa, sabi ng Bible, immediately they left their nets. Ano kung wala kaming makain? Ano kung wala kaming mabenta? Sasamantalahin ko itong pagkakataon. Si Jesus na itong tumatawag sa akin. Sasamantalahin ko na itong pagkakataon.
At ang sabi doon, immediately they left their nets and followed Him. Okay. Sumunod na sila kay Jesus. At ganoon din, natagpuan ni Jesus yung dalawa. Si pangalan ito, si James at saka si John. Ganon din, kaya lang sila naman ay nandun sa boat na mismo with their father, sabi, with Zebedee their father, kasama na ang magulang, kasama na yung tatay. Okay, sabi ito, preparing their nets also, and he called them immediately, sabi lang sa verse 22, they left the boat, and their father, pati kanilang magulang, iniwanan lang, diyan ka na tatay! Ito na yung totoong tatay, susundin ko yung totoong tatay, susundin ko yung totoong master ko. Sabi doon, and they followed him. They followed him. Sa palagay niyo kaya, sa panahon natin ngayon, si Jesus ba ay tumatawag pa rin? Ha? Tumatawag pa rin? Amen. Tumatawag pa din po siya. Amen. Maaaring ikaw na yan, Sister Lorna. Lorna! Hindi natin narinig ang Panginoon. Hindi mo pa narinig yung boses ng Panginoon. No? Okay. Iwan mo muna yung minamahal mong bahay. Punta ka muna sa church. May pag-aaral doon. May discipleship doon. Okay. So, every one of us receive the call of God. Ay, naniniwala po ako. Okay. Kaya kanina nung aming pag-aaral sa discipleship, actually, karugtong lang ito, bakit dinadala tayo ng Panginoon sa ganitong sitwasyon? Bakit gusto ng Panginoon discipleship? Kasi ito talaga yung heart ng Panginoon Jesus. Ito yung heart niya. Na maraming mga disciple sa mundo. Kasi si Satanas, marami din siyang disciple eh. Amen? Si Satanas, maraming disciple dito sa mundo. Yung namumuhay sa kalooban ni Satanas, ay disciple ni Satanas yan. Yung namumuhay sa laman, namumuhay sa kasalanan, mga disciple ni Satanas yan. Di po ba mga kapatid? Ang namumuhay sa kabanalan, namumuhay sa katuwiran, disciple ni Jesus yun. Okay, kaya tumatawag siya ng maraming disciple. Okay. So nakita po natin na itong mga tinawag ni Jesus, they immediately follow Jesus. Ibig sabihin, available sila. Kahit na busy-busy sila, na nagkakas ng net, nagtatrabaho sila, tinawag sila ni Jesus, they left their job. Sandali lang. Baka ma-misinterpret niyo ako. So, totoo, may mga anak akong pinag-aaral, wag mo akong encourage na iwanan ko ang aking trabaho. No, hindi ganon. Hindi ganon. Pero dito, makikita po talaga natin, that is the plan of Jesus na tumawag talaga siya eh. Tinawag niya yung mga tao. Siyempre, hindi naman nahayaan ng Panginoon na pabayaan natin ang mga mahal natin sa buhay. Siyempre, may responsibilidad tayo sa kanila. Pero may mga tao talagang iniiwan ng I know, marami akong mga kakilala na they are engineers, may mga doktor pa nga eh. May mga professional na talagang iniwanan talaga ang trabaho because meron silang na-sense sa kanilang buhay na tinatawag sila ng Panginoon sa paglilingkod. Meron talagang ganun eh. Pero sa ngayon, hindi pa yan mangyayari sa inyo hanggat hindi nyo naiintindihan itong tinatawag natin the call for discipleship. Kasi maaari naman kayong disciple ng Panginoon na nagtatrabaho kayo. Halimbawa kayo ay mga professional, mga uso ngayon yung BPO, ang tawag doon, mga online call center. Pwede naman kayo maging disciple ng Panginoon habang kayo ay nagko-call center. Pwede ka naman mag-disciple ng Panginoon na katulad ni Brother Alfred habang nagpupukpuk ng martilyo, nagsishare ng gospel. Di ba? Kasi si Jesus ay karpintero yan. Son of carpenter. Si Joseph, di ba, carpenter siya, sabi ng Bible? Carpenter siya. Pero iba po, ang carpenter nung panahon, equivalent to architect sa panahon natin ngayon. Kaya si Joseph, hindi lang siya basta carpenter. Para siyang arkitekto sa panahon natin ngayon.
Hallelujah. So, maaaring ikaw estudyante, pwede ka rin, habang ikaw ay nag-aaral, disciple ka ng Panginoon. Di ba, Sister, sino nag-aaral dito? Sister Jessa? Okay. Pwede kang disciple ng Panginoon. Pwede kang mag-share, pwede kang magbigay ng mga bagay sa mga tao, sa mga kaklase mo ng patungkol sa salita ng Diyos. Nakita po natin. Dito po makikita po natin na kailangan talaga get disciple. Amen. Kailangan mo magpa-disciple. Makikita po natin itong mga taong ito, si Peter, si James, si Andrew at si John. 4 na sila dito, ano? Ay di ba kinumpleto yan ng Panginoon hanggang sa naging 12. Tapos hanggang naging 70 disciples sila ng Panginoon, hanggang sa lumaganap ang Kristyanismo noong araw during the time. Ito talaga yung pinaka-purpose ng Panginoon. At actually, ang kanyang pinaka-main purpose is to die for the sins of the world. Kaya nga sabi ni John the Baptist, he is the Lamb that taketh away the sins of the world. He is mightier than I. That even the, ano ba yung sintas? Sabi sa English Bible, na ang kanyang sintas ay hindi ako worthy to untie, sabi ni John the Baptist. Hindi ako worthy na para hubarin ang sintas ng kanyang sapatos. He is the Lamb of God that taketh away the sins of the world. Okay. Paano ito mangyayari? Makikita po natin, in our first point, Jesus calls those who has a willing heart. Yan. Itsa pa na. Nasa atin pa rin. Ngayon, tinawag tayo talaga ni Jesus. Di ba? Tinawag tayo ni Jesus. Hindi ka tinawag ng iyong magulang. Dapat hindi ka tinawag ng iyong magulang. Kundi tinawag ka ni Jesus. Amen? Kasi ang ibang mga Kristiyano, pumupunta lang sa church pag kinukulit na magulang. Di ba? Mag-church ka naman. Punta ka sa church. Kailangan nandun ka kasi nandun ako. Dapat ma-sense mo na ang tumawag sa iyo ang hindi yung magulang mo kundi si Jesus. Kita po natin si John at saka si Andrew. Si Andrew ba yun? Iniwanan nila pati kanilang magulang. Amen. Iniwanan nila. Pumupunta sila sa church. Pumupunta sila, sumunod sila sa Panginoon. Sabi, they immediately follow Jesus. Jesus calls those who has of willing heart. Are you willing? Are you willing to get disciple? Amen. Amen. Praise God. Alam niyo may process. Hindi yung basta na lang, okay. Katulad nun, tinawag sila ni Jesus to follow Jesus. Okay. Ano yung ating verse yan? Merong verse yan, Leslie. Meron. Ha? Hindi mo na ilagay yung verse? Meron. Okay. Paki-check. Meron po yung verse. Kasi nga naglagay ako ng verse dyan. Okay. Hindi mo nakita? Okay, nandito yan sa ating notes. Hindi mo nakita. Akala ko kasi nandyan. Okay. John 15:16. Okay, bago yung John 15:16, balik tayo sa Matthew verse 20, doon sa kaninang ating verse kanina. Matthew chapter, ano ba yan? Yung pinaka verse passage natin. Sa verse 20. Yan, tingnan natin sa verse 20. Sabi doon, immediately they left their nets and followed him. Nakita po natin, they have willing heart. Willing sila na sumunod kay Jesus. And in verse 22, ganun din na nangyari. Immediately, they left the boat and their father and followed him. Meron silang willing heart to follow Jesus. How about you? Do you have a willing heart to follow Jesus? Mahina. Amen. Hindi totoo yan. Do you have a willing heart to follow Jesus? Amen. Talagang kailangan sisigaw tayo. Okay.
Okay. Kasi kung titingnan natin, they followed Jesus. Tingnan natin sa John 15:16. Anong sabi ni Jesus? John 15:16. Sabi ni Jesus, "You did not choose me, but I chose you and appointed you to go and bear fruit, the fruit that will last. Then the Father will give you whatever you ask in my name." O, nakita niyo mga kapatid? Sabi ni Jesus, hindi kayo ang pumili sa akin. Ako ang pumili sa iyo, Kathleen. Sabi ni Jesus. Dapat ma-sense natin itong panawagan ni Jesus. Isasabihin natin yung verse na yan yung mga unang panahon, no? I feel the call of Jesus in my life. Dapat ma-feel mo rin, ma-sense mo rin na tinawag ka ni Jesus. Amen? Amen. Justin, tinawag ka ni Jesus. Hindi ikaw ang pumili sa Kanya, kundi Siya ang pumili sa iyo. Ano sabi ni Jesus? Maliwanag ang sinabi niya. You did not choose me, but I chose you. And appointed you to go. Ito na nga, to go. To go for what? To go for lost souls. And before that, kailangan mo munang ma-disciple. Amen? Ang sabi ni Jesus, to bear fruit. To bear fruit. Anong fruit ito? Siyempre mga kaluluwa. The fruit that will last, then the Father will give you whatever you ask in my name. At doon lamang magkakaroon ka ng kasiguruhan na kapag ikaw ay nanalangin sa Kanya, the Father will give you what you ask in His name. Amen, mga kapatid? Amen? Yan po yung unang step, mga kapatid. You must have a willing heart. Ang tao po may free will yan, mga kapatid. May free will ang tao. Pero ako naniniwala na dito sa BICC, lahat ng dumadalo dito, tinawag ng ating Panginoon. Amen? At magsimula ka dapat na magpa-disciple sapagkat gagamitin ka ng Panginoon. Amen? Yan po yung pattern ni Jesus. Yan po yung kalooban ni Jesus. Yan po yung nasa heart ni Jesus. Okay. Praise God. Number 2. The calling is to be with Jesus first. Tinawag ka ng Panginoon, pero doon ka muna sa Panginoon. Amen? Alagaan ka ng Panginoon. Okay? Ang sabi sa 2 Peter chapter 3, kinakailangan mo munang makilala si Jesus sa iyong buhay. Kinakailangan mo munang malaman ang kanyang kalooban. Sabi sa 2 Peter chapter 3:18, but grow in the grace and in the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory both now and forever. Amen. Okay. Our calling first is to be with Jesus. Not to be with your friend, not to be with your husband, to be sa iyong asawa, sa iyong boyfriend, sa iyong girlfriend. First thing first, kay Jesus ka muna. Amen? Grow your relationship with Him. Matutunan mo munang lumago sa pakikipagrelasyon sa ating Panginoon. Do you have a relationship with Jesus? Amen. Meron na ba kayong relasyon sa ating Panginoon talaga? Amen. Nararanasan niyo po ba yung transforming power of Jesus Christ in your life? Amen. Na binabago ka niya from glory to glory to glory to glory. At ikaw na namamanga ka sa iyong sarili, hindi ako dating ganito, pero ngayon, malaki na ang pagkakaiba. That's the working of the grace of our Lord in your life. Dapat matutunan natin yan. Na yung pakikipag-fellowship natin sa Panginoon, yung panawagan na yan, yung pangalawa na yan ay
to be with Jesus first. Bago kanya gamitin, kailangan mo munang magkaroon ng experience sa iyong buhay na hindi ka pwedeng mag-share, hindi ka pwedeng mag-disciple kung ikaw ay hindi pa nababago. Walang effect yan. Amen. Walang epekto yan. Nagkakaroon ka ng epekto kung talagang naranasan mo si Jesus sa inyong buhay. Amen? Meron po ditong senaryo sa Bible. Sa susunod na verse niyan, let's see please. Acts chapter 4, verse 13 to the following verses. Okay. Disciple na ito sila ni Jesus. Nakasama na, ito pong book of Acts ay wala na si Jesus sa mundo. Umakyat na siya sa langit. Itong si Peter at si John, ayan o, yung mga unang tinawag niya doon sa ano natin, sa unang portion ng ating message. Itong si Peter at si John ay talagang na-disciple na ito ni Jesus. Ang sabi nito sa mga talatang ito, when they saw the courage of Peter and John and realized that they were unschooled, unlearned, sabi sa ibang translation, unlearned. They were unschooled. Literally, hindi sila nag-aral. Literally, hindi sila nag-aral talaga. Unschooled sabi ng Bible unlearned. Ordinary men. Kaya mga fishermen sila, di ba? Nagkakas sila ng net. They are fishermen, ordinary men. They were astonished and they took note that these men had been with Jesus. Nakasama muna nila si Jesus. Okay. Nakasama nila si Jesus. In verse 14, ituloy natin kasi maganda ang senaryo dito eh. But since they could see the man who had been healed standing there with them, there was nothing they could say. Okay, kasi alam niyo po ang nangyari, pinag-pray ni Peter at ni John yung tao at gumaling. Okay, gumaling. At wala silang masabi. Walang masabi ang mga tao noon, yung mga Pariseo, yung mga Sadducees noong araw. Verse 15. So they ordered them to withdraw from the Sanhedrin and then conferred together. Sabi ng mga nag-withdraw sila, sabi doon from Sanhedrin, and they conferred together. Ano yung kanilang kinonferred together? Tingnan natin sa verse 16. What are we going to do with these men? Ang sabi ng mga Pharisees, mga unschooled lang ito, walang pinag-aralan. What can we do to them, these men? They asked. Everybody living in Jerusalem knows they have done an outstanding miracle and we cannot deny it. Nakita nila yung himala na gawa ng mga unlearned, unschooled na mga disciple ng Panginoon. Walang pinag-aralan. Ang sabi na, we cannot deny it. Nakita nila, we cannot deny it. Kitang-kita nila yung himala na ginagawa ng mga disciples. Verse 17. But to stop this thing from spreading any further, sabi dito, among the people, we must warn these men to speak no longer to anyone in this name. Sabi ng mga scribes, yung mga tao, yung mga doctors of the law, kailangan nating patigilin itong mga tao to speak any longer in this name, sabi doon. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kasi grabe ang ginagawa ng mga disciples ng Panginoon during that time. Ang sabi doon, notable miracles, signs and wonders. Verse 18, ano sabi doon? Then they called them in, but they called them in again and commanded them not to speak or teach at all in the name of Jesus. Ang sabi na, huminto na kayo sa pangangaral ng Jesus na yan. Sabi ng mga Sanhedrin, huminto na kayo sa pangangaral niya. Bakit sila pinahihinto? So, sobra siguro yun. Grabe ang nangyayari eh. Ito yung mga disciples na nakita natin na na-influensya ni Jesus. Verse 19. But Peter and John replied, judge for yourselves. Sabi ni Peter, grabe yung pagka-bold ni Peter eh. Judge for yourselves whether it is right in God's sight to obey you or rather than God. Sabi ni Peter, judge for yourselves.
Ano sa palagay nyo ang tama? Sa paningin ng Diyos, to obey you rather than God. Verse 20, ano sabi doon? For we cannot help speaking about what we have seen and heard. Sabi ng, hindi namin mapipigilan kung ano ang pinagsasabi namin, ang aming nakita at aming narinig. Verse 21. Their further threats, they let them go. They could not decide how to punish them because all the people were praising God for what had happened. Kita po natin. Hindi nila pwedeng saktan kasi natatakot sila sa mga tao. Kasi ang sabi ng Biblia, sabi dito na ang mga tao ay nagpupuri sa Diyos kung ano ang nangyayari sa kanila because of the miracles done by the disciples of our Lord. Verse 22. For the man who was miraculously healed was over 40 years old. Okay. Yung taong pinagaling ay sobra na siya, over 40 years old. Nakita ho natin, this is the power of the works of God in the lives of the disciples. Sa Acts chapter 5, gano'n na naman ang ginawa ng mga scribes, yung mga Pharisees. Acts chapter 5 verse 25. Acts chapter 5. Okay, sabi dito, then someone came and said, look, the man you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. Kinulong na nila sila Pedro. Tapos sabi nila, eto na naman sila. Nangangaral na naman sila, walang tigil sa pangangaral ng salita ng Diyos. Teaching, sabi doon. Preaching, look, the men you put in jail are standing in the temple courts teaching the people. Verse 26. At that, the captain went with his officers and brought the apostles. They did not use force because they feared that the people would stone them. So marami na ang tagahanga, marami na yung mga tao during the time. Hindi nila pwedeng saktan ng mga apostol. Kasi baka sugurin sila ng mga tao. Sa verse 27, anong pagkakasabi dyan? Having brought the apostles, they made them appear before the Sanhedrin to be questioned by the high priest. Ayan, kinu-question na sila. Sabi naman, hindi pa pinatitigil na namin kayo. Okay, laktaw tayo sa verse 29. Laktaw tayo sa verse 29. Peter and the other apostles replied, we must obey God rather than men. Ang sabi ng, hindi sila natakot na kahit na pinagbawalan silang mangaral ng patungkol sa gospel ng Panginoong Yesus, kinukulong sila, hindi sila maawat, hindi sila mapigil. Why? Because they have been with Jesus. Kapag ikaw ay nakaranas ng transformed life with Jesus, hindi ka talaga pwedeng pigilin. Amen. Na mag-share, hindi ka pwedeng pigilin na mga manganak, mamunga. Amen. Kaya, hindi ka pwedeng pigilin ng tao. Ang sabi nila, we must obey God rather than men. Hindi namin kayo susundin. Ang susundin namin ay ang Diyos. Amen. Nasa mga espiritu nyo ba yan, mga kapatid? Hindi tayo mapapahinto sa paglilingkod sa Panginoon. Dapat ganun ho tayo. Kahit ano pa, babala sa atin, kahit ano pang gawin sa atin, hindi dapat tayo mapahinto. Hallelujah. May isa po akong karanasan. Hindi po ito pagmamayabang. Kanina sa discipleship ay pinag-usapan po natin yung patungkol sa mga pangyayari. May pangyayari po sa buhay ko nung ako po I think I'm 27 years old. Binata pa po ako, nagpapastor na po ako. Pero hindi dito sa Pilipinas, sa ibang bansa. During the 1990s, talagang sobrang bawal sa Saudi Arabia. Alam niyo po yan. Alam niyo sino po nag-Saudi dito during the 1990s.
Yan. Bawal, di ba? Bawal talaga eh. Bawal ang Kristyanismo sa Saudi Arabia, bawal. Kahit sa mga secret place, bawal talaga. Pag nahuli ka, sigurado ka, kulong ka, deport ka. Kanina, sinabi ko sa inyo, yung isang pastor sa Saudi Arabia, dahil nagkrusada doon sa open air, sa stadium, sa football stadium, ay nag-crusade, nakulong siya, pati pamilya niya, diniport. May pangyayari din sa atin na talaga nung nag-spread na ang Kristyanismo sa Jeddah, Saudi Arabia. During that time, may sinundo po akong isang pastor na guest speaker po namin. Guest speaker po ng church. Sabi ko sa mga kapatiran, sa kongregasyon, susunduin ko lang yung speaker natin, i-prepare nyo yung lugar na natin dahil pagdating natin, start tayo ng gawain. Pagdating ko sa church, sabi ko, ano nangyari? Ba't parang ano kayo, mga tulala kayo? Pastor, may pumasok na 3 mutawa dito sa church. Sabi ko, ano nangyari? Wala naman. Basta siyempre, nabigla kami, pumasok eh. Sigurado yung pastor, ang susunod dyan, i-deport tayo. Sabi ko, hindi. Ako lang ang i-deport, hindi kayo kasali doon kasi ako yung pastor nyo. Sabi ko ganun, ako lang ang i-deport. Okay lang yun, sabi ko ganun. Ako ang sasagot, sabi ko sa kanila. Pero alam mo, may isa po doon na kapatid na fluent siya sa Arabic. Kasi salesman siya, yung trabaho niya salesman. Siyempre, pag salesman ka, magaling ka mag-Arabic. Sabi niya, Pastor, narinig ko yung sabi ng mutawa kasi doon sa pulpito, talaga pinagbali-baliktad nila yung pulpito. Naglaglagan yung Bible doon sa pulpito. Marami kaming Bible doon sa pulpito. Ang sabi daw ng mutawa, hindi ito ang dapat natin hulihin. Kasi nagbabasa sila ng Injil. Nagbabasa sila ng Bible. Ay, di ba yung Injil accepted yan ng Islam na Word of God din? Hindi to sila yung dapat nating hulihin. Ang hulihin natin, yung nagiinom ng alak, yung nagsusugal, may mga babae sa loob ng, yun ang dapat natin hulihin. Wala naman sila nakita doon. Puro kami lalaki na nag-worship sa Panginoon. Usap nyo, kita nyo, sabi ko, hindi tayo huhulihin nun. Sabi ko ganon. Kasi ang talagang prime nila, purpose nila, bakit nire-raid nila yung mga lugar, ay para pag may nakitang alak, pag may nakitang nagsusugal, pag may nakitang may mga babae nagpa-party, kasi uso yan ng panahon eh, nagpa-party yung mga Pilipino doon sa mga sikretong lugar. Yan ang hulihin natin daw, sabi nung mutawa. O sabi ko, praise the Lord, libre na tayo. Sabi ko gano'n, hindi tayo huli, nagpatuloy kami. Wala naman pa talagang nangyari. Tuloy-tuloy ang aming gawain. At nakita ko pa yung mutawa na yun, kapitbahay pala yun namin. Yung isang mutawa at panay lang ang tango sa amin pag nakikita kami. Nagpatuloy po ang gawain. Amen? That's the power of God. Amen? Amen. Hallelujah! So huwag tayo matakot, mga kapatid. Na kahit pa pagbawalan tayo mga kapatid, na wala tayong ginagawang masama, ang ginagawa natin ay magpuri sa Panginoon, we will obey God rather than man. Hindi tayo mapapahinto. Amen. The works of God will continue to grow in this generation. Magpapatuloy po yan mga kapatid. Kaya nga, kailangan lamang ng Panginoon ay yung mga taong gustong magpa-disciple. Amen? Willing ba kayo? Amen. Praise God. God knows kung gusto talaga natin. Amen. Praise the Lord. So, the third one, the cost of being a disciple. Ito na, medyo mahirap. Kasi alam niyo po, ang cost ay mahal. Okay. Pero hindi po ito milyon-milyon na pera. Hindi po pera, wala po dito pera. Okay. Kundi, ito po yung ating titingnan. Okay, sa Luke chapter 14, verse 26. Ito po yung cost. Ito po yung price. Ito po yung halaga, yan, sa Tagalog halaga. If anyone comes to me and does not hate his father and mother, his wife, and children, and his brothers and sisters, yes, even his own life, he cannot be my disciple. Kung titingnan natin, kung titingnan sabi dun,
paano natin uunawaan ito? Kailangan mo munang kamuhian ng iyong, sabi dito, yung wife, yung iyong mother, yung iyong father, sabi dito, yung children mo, yung brother mo, and sister. Ito ba ay literal, nakakamuhian natin sila? Ha? Literal ba nakakamuhi? Siyempre hindi na. Sabi ng Biblia, love one another. Tapos sabi dito ni Jesus, kailangan mong kamuhian ang iyong tatay, ang iyong nanay, ang iyong asawa. Di nag-contradict yung salita niya. Hindi po. Even his own life, dapat hindi mo mahal ang iyong buhay. Pagdating po dito, ang verse na ito, what does this verse mean? Okay. This verse emphasizes that true discipleship requires a radical shift in priorities. Amen? Kung gusto mo maging disciple ni Jesus, dapat ang priority mo ay, siyempre, si Jesus ang una. Hindi yung magulang mo, hindi yung tatay mo, hindi yung asawa mo. Si Jesus. Si Gretel, kapag minsan na hindi naman ikaw ang number 1 sa buhay ko. Sabi ko, sino? May number 2? May yan ba? Sabi ko, si Jesus ang number 1 sa buhay. Praise the Lord. Gawin mo lang ako number 2, okay lang basta si Jesus ang number 1 sa buhay. Amen. Amen. Kinabahan ako. Kasi may number 2 yata. Si Gretel, hindi pala si Jesus pala number 1 niya. Dapat ganun. Ang ibig sabihin ng hating your father, your mother, your wife, your children, your brother and sister, ay kailangan meron tayong radical shift in priorities. Placing Jesus above all earthly relationship and even one's own life. Nakuha niyo ibig sabihin ng mga talatang yan? Placing Jesus above all earthly relationship. Ano ba yung mga earthly relationship? Siyempre, husband and wife relationship, father and son relationship, mother and children relationship. Dapat si Jesus pa rin ang pinakamamahal natin sa lahat para maging tunay kang disciple of Jesus. That is the cost of being a disciple of Jesus. Hindi ka pwedeng pigilin ng asawa mo. Dapat. Kaya si Sister Gretel, tinutulak ako, sige, maglingkod ka sa Panginoon. Nandiyan lang ako sa likod mo. Amen? Praise God. Walang hadlang sa amin dalawa. Ay siya ganun din. Sige, gawin mo ang gusto mong gawin para sa Panginoon. Glory to God. Dapat ganun tayo. Karamihan sa atin dito ay pamilya. Pamilya, mga kapatid. Ako'y nagagalak dito sa Kabutahe family. Sila po ay from their house, nagkukumute, pumupunta dito, na hindi na nila kasama si Madel. Iniiwan na nila si Madel. They hate Madel. I mean, hindi ko ibig sabihin na kinamumuya, bahala ka dyan, mama, baka pupunta kami sa church. Amen? Magpapadisciple kami, mag-aaral kami ng salita ng Diyos. Hallelujah! Tatanong mo sa kanila, kagabitin ang klase si mama mo, pasunod na daw po. Oh yes, praise God. At sumunod nga si Madel. Amen. Nakakatuwa sa mga kabataan na meron ng ganitong attitude. Na talagang kahit na hindi mo nasabihan, pupunta sila sa church. Sana ganun ang lahat ng mga kabataan dito. Hindi na sinasabihan. Amen? Amen. Siyempre, katulad din ng mga matatanda. Amen. Matatanda sa edad. Pero kayo naman talaga hindi tumatanda. Kasi ang presensya ng Panginoon na nasa inyong buhay. At saka sa totoo lang, wala talaga niyang pagtanda ang mga totoong mananampalataya. In our physical stature, tatanda tayo. Wala tayong magagawa dyan, kukulubot ang ating mga balat. Pero yung totoo nating buhay, ang ating mga kaluluwa, pagdating ng araw, hindi talaga yan tatanda. Kasi paano natin ma-enjoy ang kaharian ng Diyos kung paugod-ugod ka? Walang nag-uugod-ugod sa langit. Walang paugod-ugod sa langit. Walang cancer sa langit. Amen. Walang sakit sa puso sa langit. All of us, when we reach the heaven, when we reach heaven,
Meron tayong glorified body katulad ng body ni Jesus Christ. We will be like Him, ang sabi ng Thessalonians. Magiging katulad tayo ng Panginoon. Di ba? So yan ang cost, mga kapatid. Tingnan natin. Sa 9, Luke chapter 9 verse 23. Naintindihan nyo na yung hating your father and your mother, hindi po yun talagang nagagalit ka sa iyong magulang. Kundi, kaya magkakaroon ka ng placing Jesus above all earthly relationship. Siya talaga yung una. Amen. Siya yung una sa ating buhay. Luke 9:23, ang sabi, then He said to them all, if anyone would come after me, he must deny himself and take up his cross daily and follow me. Nakita niyo? So meron din pala tayong cross na papasanin. Ano ba yung cross na papasanin natin? Literal cross ba yan na mabigat? No. Yung mga kabigatan natin sa buhay, na nagpapabigat sa buhay natin sa pagsunod sa Panginoon, kailangan nating pasanin yan. Amen. Kailangan sasabihin, wag mo sabihin, Lord, ayoko nang maglingkod. Ang hirap pala, Lord. Pasanin mo yan, kapatid. Pasanin mo yan. And follow me, sabi ni Jesus. Kasi si Jesus talagang, pinasan niya talaga ang kasalanan ng tao, pinasan niya ang lahat ng kahirapan. So, kung gusto mo maging disciple ni Jesus, you must learn to deny yourself. Amen. Take up your cross. Take up your cross daily and follow Jesus. You have to decide. Amen. Nice mo pa bang sundin si Jesus? Amen. Ha? Nice mo ba sundin si Jesus sa ating buhay? Mahirap. Mahal. Talagang mabigat. The cost of being a disciple. Hallelujah. Habang nabubuhay ho tayo, magpapatuloy ho tayo na sumunod sa ating Panginoon. Hallelujah. Amen, mga kapatid. Ano ibig sabihin nito? This verse highlights the daily commitment required, emphasizing self-denial and a willingness to endure hardship. You must endure hardship. Ganyan talaga ang buhay. Mahirap ang buhay. Mahirap ang maging ito, natatanggal yung sige lang. Yan. Yan ganyan na lang. Hindi man ako malikot, natatanggal talaga eh. Kapag ganun-ganon lang ako eh, natatanggal talaga eh. Naririnig nyo naman ako, di ba? Amen. Oh, malakas ang boses ko, kahit wala nga microphone, maririnig nyo ako eh. Kaya iba sa inyo, sinasabi na, si Pastor Turo, parang akala mo parang laging galit. Ganyan talaga yung boses ko. Okay, malakas. Isipin nyo nung araw, wala namang microphone, di ba? Paano nagpipreach si Jesus? Paano nagpipreach yung mga disciple ng Panginoon? Pasigaw silang nagpipreach. Sinisigawan nila yung mga, "Hoy! Sumunod kayo sa Panginoon. Magsisi kayo at tumalikod sa inyong mga kasalanan." Hindi ba yung mga preaching ng repentance nung araw? Sabi ni John the Baptist, doon sa mga tao, magpapabautismo ka sa akin, ipakita mo muna ang bunga ng pagsisisi. Bago ka magpabautismo sa akin, ipakita niyo muna ang bunga. Yun ang mga ginagawa ng Panginoon nung araw, ng mga disciple ng Panginoon. Okay. So, ang verse na ito sa Luke chapter 9:23, ang ibig sabihin is daily commitment. Kailangan natin ng self-denial, willingness to endure hardship in following Jesus. Take up your cross. Ibig sabihin hardship. Kasi hindi ka magiging totoong disciple. Wala pong disciple na sitting pretty lang. Walang ganon. Amen. Pag ipinakita mo na talaga yung buhay mo bilang disciple, iba ka. Kaya may ang mga tao makakita sa iyo, yan si Elijah, ano yan ah? Dating babaero yan ah. Ngayon na isa na lang. Hindi naman siya naging babaero, nabiktima lang. Ay ngayon nagbago na. Pinakasalan niya yung kanyang girlfriend. Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.
Mag-iba ka talaga. Makikita ang totoong buhay mo pag ikaw ay disciple. Iba yun eh. Iba ang buhay ng disciple. Iba yung buhay ng isang totoong naglilingkod sa Diyos. So, ang lahot, mga kapatid, ay tayo po ay tumungo po doon sa pagiging disciple. At dinadala tayo ng Panginoon sa ganito. Dinadala tayo. Ang BICCM ay marami na naging karanasan ng BICCM. Marami talaga, sobrang marami. Now is the time na bumangon tayo. Ipakita natin na ang BICCM ay victorious talaga. Amen? Palakpakan po natin ang Panginoon. Victorious! Christian International! Kapag na-train kayo, na-disciple kayo, balang araw, lalo na yung mga kabataan, I believe na nagdi-decide kayo na pumunta sa ibang bansa, mag-abroad. Okay? Gawin yung international talaga ang BICCM pagdating ng araw. Okay. Na pagdating ng araw, may napunta doon sa Dubai, may napunta sa, bumalik sa Saudi Arabia, napunta sa Singapore, sa Hong Kong, sa ibang lugar. Preach the gospel. Basta Toto, marami na kami dito. Oh, yan na. Simulan nyo na ang gawain dyan. Pupunta na lang ako dyan. Padalan nyo ang pumasahe. Praise the Lord. Amen? Di ba ang sarap? Masarap, mahirap, masarap. Kasi naglilingkod tayo sa isang Panginoon, sa isang Diyos. Amen? The same God that the early disciples served is the same God we serve. Sabi ng Bible, Jesus Christ is the same yesterday, today, and forever. Hindi siya nagbabago. Forever pa nga eh. Yesterday, today, and forever. Ngayon, today, si Jesus nasa atin. Sabi ng Bible, where there are 2 or 3 gathers in my name, there am I in the midst of them. Maring hindi natin nakikita si Jesus, but His Spirit is within us. Bakit niya tayo ginather sa lugar na ito? Sa isang purpose nga. Jesus wants your life to be disciple. Gusto ni Jesus. Ito po talaga ang mandate niya sa atin. Wala tayong magagawa kung dito pa rin ito. Tingnan po natin sa Matthew chapter 28, verse 8 tayo magtatapos. Matthew chapter 28, verse 18 to 20. Yan. Then Jesus came to them and said, all authority in heaven and on earth has been given to me. Huwag na tayong matakot. Kasi sabi ni Jesus, all authority in heaven and on earth has been given to me. Ang authority na kay Jesus. Now, kung ikaw ay disciple ni Jesus, hindi ka dapat natatakot. Because, anak ka niya. Meron ka rin authority. Sabi sa 19. Therefore, ito yung mandate. Ito yung mandate ni Jesus. Therefore, go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Ano sabi sa verse 20? And teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age. Hanggang sa katapusan ng mundo. Katapusan ng age, sabi dito. I am with you always, sabi ng Panginoon. So, nakita po natin, may provision pa na hindi niya tayo iiwanan, even to the end of the age. How do we respond this Monday? Ganito lang ba tayo tuwing Sunday? Sana meron akong marinig, Pastor Toto, kailan natin simulan na yan? Sinasabi mong discipleship. School of Ministry, kailan na yan? Pastor Toto, kailan natin gagawin? Sana may magsabi niyan. Willing ba kayo? Amen. Na mag-undergo ng training na ito? Marunong na ba kayo mag-share ng gospel? Marunong na kayo mag-share ng gospel? Amen. Okay. O yung ating goal, each one bring one, nagagawa na ba natin? Hindi pa. Hindi pa. Each one bring one. Simulan natin, mag-pray tayo ng prospect. Mag-pray tayo ng
tao, kapitbahay natin, kaibigan natin, ipag-pray natin na madala natin dito sa church. At makikita nila ang pagkakaiba kapag nandito na sila sa church. Amen? Simulan na natin. We must respond to the call of Jesus Christ to discipleship. To the call of Jesus Christ and mandate of Jesus Christ to make disciple of all nations. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Yes. Lord. So, nawa, bumaon ito sa ating mga kaluluwa, sa ating mga spirit. Hindi ko yan preaching, Hindi ko yan preaching. All the words, all the verses that I have spoken comes from the Bible, comes from the Holy Spirit. Kaya hindi ko yan salita ng Panginoon yan. So, anong gagawin natin? Nasa atin yun. Kung magpapabaya tayo, hindi natin masusunod. Yung talaga nasa puso ni Jesus. Yung mandate niya, the Great Commission must be fulfilled. Gusto niyo na bang bumalik na si Jesus? Para matakasan niyo na yung mga utang niyo. Kasi pag bumalik na si Jesus, wala na. Bayad na yung mga utang. Kukunin tayo ng Panginoon eh. Yung mga problema niyo, wala na yan. Para maano natin, yung pagdating ng Panginoon, simulan na natin. Amen. Simulan na natin ibahagi ang kaharian ng Diyos, the gospel of the kingdom. Huwag yung prosperity gospel Huwag yung false gospel. Kasi maraming gospel po ngayon, lalo na sa Pilipinas. Sa lahat ng dako ng mundo, maraming klaseng gospel. May prosperity gospel, may false gospel. Ang ating ipipreach ay the gospel of the kingdom. The kingdom of God. Yan po yung totoong gospel. Na ipinangaral ni Jesus, ipinangaral ng mga disciple. Kung paano maranasan ng mga tao ang makalaya sila sa kasalanan, makalaya sila sa gawa ng laman, makalaya sila sa lahat ng uri ng mga kasamaan dito sa mundo. Kasi ang tao, influensyado talaga influensyado ng kasalanan. So tayo naman ngayon, na hindi na tayo po ay pinalaya na ng Panginoon, di ba? Sabi ng Bible, if the Son sets you free, you are free indeed. Free saan? Free sa paggawa ng kasalanan. Ngayon, kung gumagawa ka pa ng kasalanan, check mo yung buhay mo. Ikaw ba talaga ay nasa Panginoon? Nasa Panginoon ka na ba talaga? Kasi sabi ng Biblia, if anyone is in Christ, he is a new creation. All things has passed away. Nawala na ang kanyang lumang pagkatao. Ang buhay ni mama kasalanan niya. And all things has become new. You are a new creation. Amen. Created in the image of God. Hallelujah. Praise God. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah.